Ang Barangay Hinebra nga ba ay kukuha ng isa pang 6'11" na Phil American para maidagdag dito sa kanilang frontcourt. Sa ngayon kasi, meron daw mga lumalabas na report na itong Barangay Hinebra ay gustong kunin itong si Angie Kwame bilang isang naturalized player dito sa PBA Philippine Cup. Pero hindi pa natin alam kung yan ay papayagan nitong PBA kasi sa ngayon medyo magulo pa yung sabihin na nating rules ng PBA pagdating dito sa mga field foreigner. Sa ngayon, ito si Angie Kwame naglalaro bilang import ng Gilas Pilipinas pero ang gusto raw ng SMC ay payagan ito na maglaro bilang local player para dito sa Barangay Hinebra. Ang tanong na lamang kung ito ba ay papayagan. Kasi sa ngayon, pwede nating masabi na itong Barangay Hinebra ayon sa mga report. Itong Barangay Hinebra daw ay gusto na magkaroon ng additional na big man na magagamit at ito si Kwame nga ang kanilang nakukonsidera. Plus, alam natin na magiging magandang advantage yan dito sa Barangay Hinebra kung sakasakali nga na makuha nila to at maidagdag dito sa kanilang roster. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang susubukan yan magawin nitong Gene Kings para maging sabihin na natin mas advantageous ito para sa kanila. At yan ang araw ang binabalak ngayon nitong si Francis Chua. Kinakailangan na nating makita kung ito nga ay magtutuloy o hindi. Dahil sa ngayon, alam natin na itong Barangay Hinebra ay isa doon sa mga teams na nagre-ready dito sa Philippine Cup na gusto mag-improve sa performance nila at kung makukuha nila ito si Angie Kwame ay magiging siyempre yan ang malaking advantage nila. Kung hindi man dito sa Philippine Cup, baka next season maayos na yung sitwasyon at yung proseso dito kay Kwame para madetermina kung ito ba ay local player o kung ito ay pwedeng maglaro na import. Depende na lang siguro sa mapag-uusapan. Pero kung sakasakali na maging local player nga ito si Kwame, dadaan yan sa draft at siyempre kukunin yan ng Barangay Hinebra. Nababanggit natin itong mga posibleng kukunin na players. Ang report ngayon baka daw itong San Miguel Beer ay subukang kunin itong si Justin Arana mula dito sa Converge Fiber Xers. Dahil naghahanap daw ang San Miguel ng big man na pwede nila na maitandem dito kay Fajardo. Itong si Arana ang kanilang nakikita. Kung sakasakali, i-offer daw ng San Miguel na kapalit nitong si Justin Arana ay itong si Moana Tautua at sasamahan nila ng first round draft pick. Kapag si Arana ay lumipat na sa San Miguel, sigurado na magiging mas malakas yung front court nila at yung tandem ni Junmar Fajardo, mas magiging sabihin na natin formidable yan para dito kay Coach Leo Austria. Pwede na maglarong forward itong si Arana at center si Fajardo so magsasabay sila o kaya naman pwede na maging backup ni Junmar ito si Justin Arana. Magiging mas matlalim yung front court ni Coach Leo Austria. At yan siguro dahilan kung bakit ito ay gusto na niyang makuha kaagad-agad. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na eventually ay pumayag na itong SMB dito sa ganyang trade. Ang tanong na lamang ito kayong Converge papayag na si Tautua at itong isang first round draft pick ang magiging kapalit. Dahil syempre kung ikaw Converge gusto mo siguraduhin na magiging malakas din yung iyong roster pagdating nitong mga susunod na mga konferensya. Lalo na ngayon alam natin medyo matindi yung build up na ginagawa ng iba't ibang mga koponan. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na itong si Justin Arana ay mapupunta dito sa San Miguel. At kapag yan nangyari, lalo ang hirap talunin ngayon ng Beermen as it is nga. Ang hirap yan, dami ng mga teams na nahihirapang makipag-match up dito kay Junmar Fajardo. Ano pa nga kaya kung sakasakali na mapunta pa dyan ito si Justin Arana. Kaya hindi na ako magugulat kung sakali nga na magkatuloy-tuloy ito at ganyan talaga ang maging sitwasyon ngayon kung saan itong si Arana ay mapupunta dito sa San Miguel. Samantala naman, ang Rain or Shine Elasto Painters daw ay isa doon sa mga teams ngayon na nagiging busy dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Dahil alam naman natin na dali ng mga injuries itong koponan ni Coach Yeng Giao. Kaya nga gusto nila na kumuha ng mga players na mas magagamit pa nila. Dahil syempre, alam natin na ang Rain or Shine ay isa doon sa mga teams na medyo mataas na expectations ngayon, lalo na at naging maganda yung naging performance nila dito sa mga nakaraang konferensya. Kaya nga, at ang isa doon sa mga players daw na pwedeng ma-trade mula dito sa Rain or Shine ay itong si Bob Belga. Alam natin na nagre-recover ngayon ito si Bob Belga mula doon sa kanyang dinaranas na illness pero marami naniniwala na eventually ito iti-trade na rin itong Rain or Shine Elasto Painters. Ang tanong na lamang ay kung saang team ito mapupunta. Marami daw mga teams pa rin ang interesado na kumuha sa veteranong big man. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali
na itong si Bo Belga ay mapunta talaga dito, for example sa Converge Fiber Xers, o kaya naman ay mapunta dito sa ibang mga teams ngayon na naghahanap ng mga magagamit talaga ng mga center. Alam naman natin na merong mga teams talaga dito sa PBA ngayon na gusto ng mga veterano, lalo na yung mga batang team katulad ng Phoenix. Kaya nga kung sakasakali na matrade dito si Belga, sigurado na magiging maganda resulta niyan para sa kanila. Alam naman natin na itong Reynolds yan, hindi yan nagpapalugi sa mga trade, kaya sigurado na baka medyo matagalan yung negosasyon dyan dahil hihingi sila ng maximum value para dito kay Belga. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na itong si Bob Belga, if ever matrade yan, ay kung papayag ang Reynolds yan na ang kapalit ay isang bench player din o kaya isang second round draft pick. Ang maliwanag dito, hindi papatalo ang ROS pagdating dito sa pagdetermina ng value ni Big Bo. Kaya ngayon, ito namang isa pa nating balita na masasabi dito, ito na yung pinakuli nating balita, ay ito raw Magnolia Chicken Templados ngayon ay open na makipag-usap sa mga ibang teams para matrade itong si Rom De La Rosa. Si Rom De La Rosa ang isa doon sa mga top players ngayon ng Magnolia Chicken Templados na nabibigyan ng playing time, pero maraming naniniwala na ito eventually iti-trade din itong si Coach Chito Victolero para makakuha ng mas malalim na bench, dahil alam natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinakailangan ng manalo ng kampiyonato. Parang ito na raw sinasabi na last chance ito si Chito Victolero para masiguro na pagdating nitong pagkatapos nitong Philippine Cup ay meron na silang championship, dahil kung hindi baka matanggal na siya dito bilang head coach. Matagal nang napapabalita na baka matanggal ito si Victolero, pero ngayon pa lamang daw talaga naging seryoso yung usapan na baka ito ay mapalitan na. At huwag na tayong magulat kung sakaling ganyan nga mangyari, dahil ito si Victolero, sabi nga nung iba, marami ng fans ang nauubos ang pasensya dito dahil sobrang tagal na head coach nitong Magnolia at ang tagal-tagal na nilang hindi nag-champion. So mukhang nararapat na raw talaga, sabi nga nila overdue na ito ay palitan. At abangan na lang natin kung sakaling magkatotoo nga yung sinasabi nila na ito ay mapapalitan na kapag hindi pa nag-champion ng Magnolia. Kung ganyan talaga ang binabalak ng SMC, medyo mabigat yan para kay Victolero, dahil sa totoo lang, medyo mahihirapan silang mag-champion ngayon. Lalo na at alam natin na itong San Miguel, TNT at Ginebra sila mga title favorites dito sa Philippine Cup. So kinakailangan makasiguro kung ikaw si Victolero na yung mga players na kukunin mo talaga ay magiging malakas at pwede talagang maging vital na, sabihin na nating role players para dito sa kanyang koponan. Alam natin na ang main man ngayon itong Magnolia ay si Xavier Lucero, si Paulie at Ian Sanggalang. Pero kinakailangan din nila ng mga mahuhusay na role players, kaya nga kung kinakailangan i-trade si Rom De La Rosa ay gagawin yan ni Coach Chito Victolero. At syempre abangan na lang natin kung talagang mawawala na dito sa Magnolia si Coach Victolero. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Romeo Conchada, kay Regan Banyares, kay Archie. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Anthony Alon at ang iba pa nating taga-subaybay.